Kasi may mga times talaga na overwhelmed ka, nasasakal ka sa mga bagay, hindi ka makahinga ng maayos, kaya kailangan mo ng pahinga. Para sa'kin nakakapahinga ako kapag merong awareness o nababatid ko sa aking sarili na hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Diyos. Kadalasan kasi kung meron man tayong time magdasal, hindi siya para pahinga, hindi para pahingi. Hihingi ka kay Lord. Okey yun, So, ibig sabihin, hindi ka pa rin nakakapasok dun sa restful state kasi nandun ka pa rin sa, ang kailangan ko ito, ang kailangan ko ito, Lord. Kung bibigay mo sa akin ito, makakapagpahinga ako. Oo, Sabi ni Lord, hindi nga, kailangan mo ako. oo. So, Ganda yan. ito na ako, binibigay ko na yung sarili ko. Ayaw mo pa. Makikita mo sa moments of rest as moments of self-encounter. Yeah. Na yun lang talaga yung panahon na pwede mong harapin yung sarili mo, yung mga concerns mo, iniisip mo. Kasi usually pwede nating i-draw niya sa iba nating concerns Or Sa some distractions. sa distractions, kapag meron tayo ibang ginagawa na isasantabi natin yung ating feelings, yung ating emotions. Pero kailan natin siya haharapin kung kailan sasabog na ba sa sarili. Wow! Nasaan tayo, Pads Quicks? Pasal, Ano nangyari? Nasunugan pa tayo ng studio. ha? Bakit nandito tayo sa Naman. Bakit nandito tayo sa labas? Pals Albert, salamat ha, dinala mo ako dito sa napakagandang lugar ng Tagaytay. Ha? Tagaytay. Oo, obvious naman. Kahit madilim kami, di ba, tsinaga ko yan na ipakita yung taal. Oo, okay lang kahit madilim tayo, importante Oo. maliwanag yung taal. Palagi yun naman kami nakikita. Oo. Kaya hayaan nyo na. At saka mamaya may ibang view tayo para makita nyo naman yung kagapuhan ni Pads Quicks. Yes! Tama na, baka magprotesta yung taal biglang pumutok. Ay, wag! Mas malala yun. Welcome to a special edition of the Padscast. Very, very special, not just because we are out para itong no? Kumbaga di ba noon yung mga summer special Parang first time lang natin na na magre-remote. Remote location shoot. Di ba? Yan, marami tayong binalak na ganito. Umabot pa nga tayo ng tatawid pa tayo ng Pacific Ocean. Oo. Pero hindi natuloy. Imagine, May ibang plano ang Diyos. dito lang talaga natuloy, Pals Albert. So where are we now, Pads Quicks? So, kami po ngayon ay kasalukuyang nasa retreat. Kaya hindi tayo dapat Bakit tayo nagaganito? tayo nag-uusap, Pals Albert. Pero Hindi naman to silent retreat. hindi. Siya ay directed retreat, pero much of the time, mas maganda yung may silence pa rin tayo. Oo naman. So kami po ay kasalukuyang nasa retreat kasi every year kami pong mga pare at mga brothers ng Society of St. Paul, meron tayong tinatawag na annual retreat Yes. na part ng ating spiritual exercises na ginagawa natin taon-taon for 5 days. Yeah. So that's 5 whole days. 5 whole days. So technically, we're here in Tagaytay for 6 days and 5 now. Yeah, tama. May halaga yun, di ba? Kasi may sukat yan eh, canonically. Na dapat 5 Oo. days talaga Ang siya. requirement sa atin is at least 5 days In a year. in a year. Tapos every year, nag-i-invite tayo ng ating speaker. Tapos iba-iba yung ating themes na pinag-uusapan. Tapos syempre, naghahanap din kami ng retreat house. At tayo ngayon ay nasa Mary Ridge. Mary Ridge House. Retreat House. Alam mo, fun fact, Father, please, baka hindi mo natanong. Hindi mo talaga natanong. Ngayon Ano ko yun? lang sabihin. Nag-retreat ako dito nung 3rd year high school kami. Ha? Talaga? Sa Manresa, ako nag-aral, no? Oo. Sa Paranaque. So, yung 3rd year namin, dalawang batch kami hinating. Batch namin sa dalawang grupo. Oo. Ay, di pala, per section ng retreat. Pero yung dalawang section out of 4 ay nasa St. Scholastica. Kung saan nag-retreat din tayo palagi. Oo. So, Saint Scholastica Oo, yung section. Hindi yung retreat house Yung sa St. retreat house sa Saint. Doon napunta yung dalawang section. Tapos kami, yung section ko, tsaka isang section dito sa Mary Ridge. That was, my gosh, 3rd year high school. So, mga 4 years ago. Mga 1960 ito, pinag-uusapan siguro natin. Ano? Wow. Hindi nga, di ba? So, tsaka ibang, iba kaya nga, hindi tayo makapag-ano dito. Baka ma-disturb ang ating brothers. We are about 20 priests, 20 plus 30. Actually, 30 tayo. 30 priests and brothers here. Adi rin tayo by batch kasi sobra po namin dami. Yeah, and while we are here, syempre hindi na kami lalayo sa topic. Tingin ko napapanahon
Dahil maraming tao, pag tinanong mo, ano ang number one answer nila? Kamusta ka na? Pag tinanong ka, kamusta ka na? Ano yung pinakamadalas sagutin ng mga tao? Okay lang. Ganun. Sa akin, Ano bang tama naman, sagot? okay lang. Wow. All, Hindi, ang madalas okay. sagot ay busy. Busy. Di ba? Busy. Busy. Kung maraming ginagawa. Sa kultura natin, sa mundo natin, lahat ng tao parang palaging may hinahabol, parang palaging hinahabol. Kaya hinihingal din. Ako hindi healthy ako eh. Ay, wow. Pansin ko na. As Albert, nasa retreat tayo, bawal nagsisinungaling dito. Hindi, joke lang. Oo, Sige. iba yung parang lahat ng tao palaging, kamusta ka? Anong ginagawa mo yung busy? Kasi maraming bagay. Ang naririnig ko palang sagot kung doon sa busy is stress. Oo. Sasabihin nila, stressed ako kasi busy. Or maraming trabaho. Correct, no? So yung okay lang na sinabi mo, parang, hindi, ano yun, okay lang pero pagod na, marami na. Yun na lang yung kaya niyang sagot. Barely surviving, di ba? Oo. Okay lang, di ba? Okay lang. Para kang lumalangoy lang, you're barely floating. Oo. No? So we'll just do this special episode about the importance of rest. Yan, rest. Kaya ang episode na to, matutulog lang kami. Okay, Halika na. Huwag kang hihilig ka. Stephen Curry, night. Yan, that's the matter. So, ang episode natin tungkol sa rest, sa pahinga. Yes. Oo. So, Pads, ikaw anong ideal, way of rest? Or if you can design a perfect day of rest for Oo. you, ano yun? Iba-iba kasi yung yung ating idea. Kaya nga ng sa'yo, rest ikaw, eh. bilang Chris Lasset. Grabe ka na. Parang na-judge yata ako. Hindi. Dito. Ako din, meron akong sariling version of rest. Siguro ang rest, pwede marami. Oo naman. O sige. So, siguro ang rest sa akin is yung merong silence, merong peace. So, una sa lahat, hindi masyadong tumutunog yung cellphone, wala masyadong nag-chat-chat or nag-i-email, wala masyadong tumatawag na merong ipapagawa na work. Tapos, tapos pwede akong umupo lang sa sulok o sa room ko, kaya pumunta sa library, tapos magbasa. Tapos kumain ng gusto ko, yun. Para sa akin, relaxing yung bagay na yun. So, may time for reading, tapos may time din for silence, tsaka sa prayer. So sa'yo, it's more of talaga, yung makapag cut off from Me time. me time. I love that. Maraming taong gumagamit yan ng me time. Ikaw naman, Paz Albert, Ako din. If I will design a perfect day, ang happy place ko kasi ay nature. So either mountain or beach. Wow. Pero yung quiet beach, hindi yung like Boracay, maraming tao, quiet, hindi tahimik. Tahimik lang. Oo. Tapos yung gusto ko may kasama ako, kunyari family or group of friends. Pero maluwag yung hindi kayo kailangan nag-uusap lahat all the time. May mga pockets kayo of me time, alone time. Tapos kumbaga loose lang yung araw. Walang Tapos, naka-schedule. Oo, tapos rin, may time ka rin talaga just to be with yourself. Reflect. Yes, meditate. Natatawa ka. Alam mo na, Hindi kasi naalala ko yung kinuwento mo sa akin dati. Iba, kinuwento mo sa akin na kasama mo yung ibang friends mo rin. Pumunta kayo sa beach. Tapos masaya ka kasi sabi mo nag-stay ka doon sa Duyan. Naalala mo kinuwento mo sa akin yun na masaya. Sila, hiniyaan ko sila. Tinatanong ko sa'yo kung nag-swimming siya. Hindi siya Nag-swimming nag-swimming. ako. Nag-swimming Pero siya. Mas na-enjoy mo din yung nagduya. Oo. Duyan ako with a book. Gusto ko rin yan, yung may chance ako magbasa ng link. Magsulat. Oo. Tsaka basta yung reconnect with yourself and with the Lord. So, pero yung kasi gamitin yung term na prayer time kasi sa akin din yung ideal na rest day, yung hindi talaga siya rigid. Oo. Like ito magkaidasan na po ako ngayon. Parang everything feels like a prayer, yung nagpapamahal ka lang kay Lord. You're just in the presence of the Lord at all times. Diba? So, sa iba-ibang paraan, sa iba-ibang bagay. So, yun ang akin. So, mahalaga din yun yung cut off from demands, yung wala mo nang tatawag, wala mo nang or I can ignore it kung meron. I think many people will have the same criteria. Oo nga eh. Yung, I don't know, sa bagay, meron din mga tao na parang mamamatay sila pag walang wifi. Pwede rin diba? na
nakaka-relax sila kapag connected sila sa social media, ganun. Pero ewan ko lang, para sa akin siguro, mas maganda din na from time to time, meron tayong digital detox. Yung Yeah. nagse-separate ka. True. Nagse-separate ka. Yeah, I agree. I think most people naman, especially yung mga age natin, yung mga patito na. Kasi guys, may mga bata, di ba? Nandun pa sila sa on the go. Rah, let's conquer the world and all that. Pero tayo, nandun tayo sa sa season of our life. Kami, ikaw, di ko ako Grabe ka. Yung season of our life, naghahanap ka na ng balance. Balance. So more on being to rather than doing. Yeah, naghahanap ka na ng balance, no? Naghahanap ka na ng time to de-stress. And, tayo we're blessed kasi tayo bilang pare, we are mandated by the law of our congregation in the church to take annual 5-day retreat. Oh. Na minsan ako minsan naiinis din ako kasi parang, ang dami-dami ko kailangan gawin. Bakit tayo mag-retreat? Diba? Pero yun na nga, sabi nga nung, pag ganun na yung feeling mo, yun na yung pinaka-time na dapat mag-retreat ka na. Totoo yan. Pag ganun na yung parang you are defined by your work, you are, yung parang mamamatay ka na pag hindi mo nagawa yung mga trabaho. Okay yung mamamatay. Ano na yun parang Pero, nang obsessed ka na kailangan. Oo, tsaka yung parang, yung feeling mo, titigil ang mundo pag di ka nagtrabaho, yung mga ganung, na parang OA pakinggan, pero lahat tayo, we go through that. At ang good news, hindi titigil ang mundo kapag nagpahinga tayo. Yun ang kailangan mong i-embrace, na pwede ka magpahinga. Actually, hindi nga lang pwede. Dapat kang magpahinga. Dapat magpahinga. Intentional, purposeful rest should be a part of any healthy person's life or a healthy life. O, so yun nga, sabi ko swerte tayo kasi napipilitan tayo ganito. Hindi. Napipilitan pa tayo na Napipilitan, wala tayong choice, no? Pero maraming tao na iniisip lang nila yung magpahinga, balak ko ba, retreat. Pero wala. Alala ko nga dati, I remember, 10 years ago, I was with some of my high school friends. Tapos nagpaplano kami ng high school reunion. Tapos tutuwa ako kasi isa naming kaklase, sabi niya, oo, alam niyo maganda, parang 2 days siya, pero yung 1 day recollection. Gulat ako. Sa kanya nang galing yun. Oo, sa kanila nang galing yun, ha. Sabi ko, bakit? Kasi, ang gulo ng buhay natin. Kailangan natin ng pahinga. Wow, kakatuwa naman, na hindi sa akin sabihin nila pag nalaman niya ng mga kabas ko si Albert nagpakana niya kasi pare siya. Hindi po. O hindi natuloy. Pero natuwa ako na may ganung from them. So kita mo, di ba? Yung talagang the desire is there. Pero maraming tao na hindi nila magawa. Or they keep on delaying it until, I don't know, you are forced to take a break dahil magkakasakit. Ayun naman. Huwag naman po sana. Pero kasi Pals Albert, ang reality kasi is siguro marami sa mga kababayan din natin na luxury talaga yung pahinga. Yeah, I agree. Pero kasi dahil nga sa mga schedule, hindi nila mapigilan. Siguro kahit weekends, meron silang mga chores na kailangan gawin sa bahay. Pero yun nga, magandang reminder ito sa atin lahat na hindi naman tayo machines. Hindi tayo robot. We are human. And to rest is to be human. Yeah, and siguro, the first thing we want to describe or point out in this short episode na aabot ng 2 hours. Kasi matutulog pa tayo. Hindi, yun nga, yung form of rest naman can be very, very different, di ba? Yung sa'yo, magbabasa ng libro, kahit wala namang specific place. Meron talagang requirement, nature eh. Pero hindi naman, pero even then, maraming paraan na magpahinga. Ang hawak ko to noong tanda. Ano ba yung hawak mo, Pals Albert? Pang relax. So, chuhin na po. Kasama yung sa rest. Thank you po sa Poishan. Baka naman. Baka naman. Poishan. Ayan. Thailand, yan. So, di ba? I mean, kasi sabi mo kanina na maraming tao luxury tong rest. Pero hindi lang naman kasi ganito ang rest. Maraming paraan to disconnect, to take a break, and just be with the Lord, be with yourself. Kahit sa bahay mo lang, kahit sa kwarto lang, ang mahalaga, you are intentional about it. You take the time, kahit 10 minutes a day, or, bigyan mo ng sarili mo ng magpahinga. Siguro, ang problema kasi, for many of us, we
misconstrue. Spell. We confuse Ah. taking a break as distracting ourselves over taking a break. That is really a restful pause. Oo. Ano ba yung palagay mo doon, Pads? Nag-agree ako sa'yo kasi naalala ko na yung iba, ang tingin nila sa rest is unnecessary and unproductive. Oo, Yeah. na kapag wala kang ginagawa, kapag nagpapahinga ka, parang nawawala ka ng silbi. Na parang yung silbi lang natin is every time we do something, kapag tayo ay nag-a-act, yung activism ba, kumbaga gano'n. Ha? Which is not truth eh. Kilusan Mayo Uno ba yan? Gabriela? Activism. Activism, yun. Naalala ko lang part na ginamit kasi yung word yun yan ni Pope Francis. Oo. So, yun lang. In the sense na palaging active na. In the sense na palagi tayong active, kumikilos, kailangan ba lagi may ginagawa or na-accomplish. So, parang bumababa yung tingin ng iba doon sa rest, sa pahinga. Parang wala tayong silbi o wala tayong na-produce or nangyayari sa buhay kapag hindi kumikilos, which is hindi naman totoo kasi napakahalaga rin ng pahinga. Totoo yung sinabi sa atin kasi 'di ba, church teaching sa atin na ang work ay expression ng human dignity. Yeah. Tama 'yon. Pero sometimes kahit expression siya ng human dignity, pwede pa rin siyang ma-abuse eh. Lalo na pag palagi na lang natin gustong magtrabaho, nagpapakalulong tayo sa pagka-busy natin sa which is hindi naman dapat kasi kahit si Jesus do sa gospel, 'di ba, very busy sila na preaching, going around sa mga towns. Siya mismo yung nagyaya sa mga disciple na pumunta tayo sa ilang, sa disyerto at magpahinga saglit. That's good. Oo. Kaya nakita ko very merciful si Jesus na alam mo yung kumbaga sa boss, hindi siya slave driver. Kasi ayaw naman. Oo, napatayin niya yung sarili niya. Sige, sa katatrabaho, proclaim the good news. Pero hindi eh. He recognized the reality na napapagod tayong lahat at kailangan natin magpahinga. Yeah. And that's good that you pointed out, no, that rest was parang ang ganda, maybe nabasa kasi akong libro ngayon. It's called The Ruthless Elimination of Hurry. Yung pagmamadali. Wow, ang ganda ng pagkakagawa ng title. Oo, so it's by a Christian pastor. The name slips my mind right now. Pero yun nga, ang thesis niya was that Sabbath, it's about Sabbath, but that Sabbath is a lifestyle. Tapos ang una niyang pinangyayari, si Jesus, sa lahat ng activities niya, na parang very random, very chaotic, di ba? Parang kakalabitin lang siya, Lord, heal me, o gano'n naman siya, tapos tatapunan na siya sa ibang. Pero, palaging meron siyang periodic rest. Hindi yun nawawala. Parang doon naka-anchor yung buong lifestyle niya sa regular rest. So yun ang pinapoint niya is that kung si Jesus nga na Diyos na, meron siyang regular rest. So tayo bilang Christians who are trying to imitate Jesus, we should also embrace that lifestyle. So gusto ko yung sinabi mo kasi nga siguro ang isa ko rin gustong i-point out is that lalo na siguro sasabihin ng mga tao, bakit ba kayo nag-rest, Father? Kunyari, bakit pa kayo mag-set aside ng separate prayer time? Palagi naman kayo nagdadasal, Father. Sabi kayo nagbibisa kayo. Bisa na sa isang araw, dahil mong misa, di ba? Pag Sunday. Di ba yun na yun? Di ba counted na yun? Di ba? Pero, iba kasi yung ministry. Iba yung personal prayer. Pwede mo yung pagsamahin minsan. Pero aminin natin, o umamin yung manunood dyan ng mga pare, religious, seminarians, na minsan, when you do ministry, you're really performing it. But it's not your own prayer. Kasi na iba yun eh. So, kailangan mo pa rin mag-set aside ng time to pray, to have time for your own nourishment in prayer. Kasi many people, I know many church servants who are burning out because of that wrong notion na, hindi, nagsaserve naman ako kay Lord, so dapat ito na yun, diba? It should replenish me. The Lord will sustain me as I, give all of my free time for it. Pero yun, nabubuang sila.
Maya-maya hindi na sila nagsisimba. Oo. Kasi na-burn out na Yun ang sila, mahirap lilipat na yun. sila ng ibang simbahan, lilipat ng ibang community. kasi na-burn out na sila doon. Kailangan talaga yung importante talaga yung ano, yung balance pads Albert, tsaka Yeah. yung equilibrium na nabanggit mo kanina na minsan talaga yung ministry. Halimbawa, kahit celebrating the sacrament, celebrating the mass. It's nourishing in its Oo. own way. Ah, hindi talaga maiwasan minsan ano eh, siguro yung iba nagiging functional na lang yung dating. Siguro yun na rin yung high time, yun na yung sign na kailangan nyo mas magpahinga. Kasi ibig sabihin nun eh, na nai-invade na ng work mentality mo. Kahit yung time mo for the Lord, na Yeah. magsimba or Or yung mag-serve. mag-serve. Oo. O siya kasi siguro service, tama namang sabihin na service is a form of prayer. But it's not the only form of prayer. You still have to do your feeding na para sa'yo. Diba? That nourishes you. And it has to coincide with that. So, paalala lang yan sa lahat ng mga kapwa natin in the church field, in the ministry. Oo. Na your work does not replace your prayer. Lala ko tuloy yung anecdote ni Mother Teresa. Ano mo ba yan? Anong sabi? Yung lumapit sa kanya yung mga madre niya, di ba? Orphanage sila, dami yun sila. Oo. Sasabi ng mga sister na, Father Superior, today we are super busy, ang dami nating gagawin. So maybe we can adjust our schedule today, and instead of doing the holy hour for 1 hour, we can do it for 30 minutes. Oh. Tapos si Mother Teresa, sabi niya, edi wow. Parang alam ko na, narinig ko na ito ako Hindi, common to eh. Sabi niya, ganun ba? So we're really busy today, no? That means we should make our prayer today 2 hours. Oo, so inabahan niya yung prayer. So nag-backfire kay sister na gusto ng more time to work. Ano sabi niya? Me and my big mouth, yun ang Pero di ba, ang ganda ng point ni Mother Teresa. Oo. Kung nilalamon ka na ng kabisihan, mas kailangan natin mag... Kasi alam mo, minsan, business is a state of mind. Yung overwhelmed ka lang. Because internally, everything is chaotic and magulo. So, ang kailangan mo talaga is, time to focus, time to reevaluate, time to rearrange, and retake stock again of your goals, your priorities. Kasi, hindi ka naman talaga puno-puno ng trabaho. Yung utak mo lang at yung puso mo lang ay punong-puno na kung ano-anong proseso. Magulo na siya. Kaya siguro yun yung practical purpose of praying longer. Kasi that is, that is how one way that you can take a breath and, really, fix your life kung paano mo siya gagawin na ito muna. Tapos yung mga bagay na inaalala mo, hindi mo pala dapat inaalala. OA ka lang talaga. Kasi nga, feeling mo lahat nakaasa sa iyo. Totoo yan. Kasi Ganyan. pag hindi ka nagpapahinga, mas lalong magugulo yung utak mo eh. Lalong hindi ka makapag-isip ng maayos. Yung feeling mo, dahil may ginagawa ka, dahil active ka, marami kang nagagawang productive. Pero, sa totoo lang, busybody ka na nga. Yung nabanggit mo kanina, Paz Albert, about sa service, maganda yun. Kasi when we serve, it's an expression of how we love others, di ba? Pagmamahal sa kapwa. Pero, kailangan din mahalin din yung sarili. Kung gusto natin makapag-serve ng mas matagal at makapag-serve more efficiently or effectively, kailangan din mahalin yung sarili at isa sa paraan ng pagmamahal sa sarili ay pagpapahinga. Yan. Importante yung pahinga. At yun nga, at ito ay essential. It should be ang argument nga doon sa book na binabasa ko, it is the anchor of the Christian life. Kaya nga ang Sabat ay nandun sa Ten Commandments. Kaya nga ang Sabat ay, actually yung sabi pa nga dun sa, kasi before pa naman bigay Ten Commandments, wala na silang Sabat eh. So the Sabat even precedes the Ten Commandments. No, kasi it's such an important thing. And tsaka magka tayo lumayo. Si God, nung ginawa niya yung universe, yung lahat, nagpahinga siya. Pahinga siya. Kasi parang ang point is, the cycle of rest is deeply ingrained in the universe. And in how we should live our lives then, should abide by that pattern na, trabaho, rest. Trabaho. Tapos yung rest na yun yung magko-color nung all of your days. Doon ka kumukuha ng lakas, doon ka na
Doon ka nag-look forward kapag mababaliw ka na gusto mo na sakalin yung co-worker mo. Wag naman. Yung okay lang. Oo. 2 days na lang, magpapahinga na ulit ako. Or maya-maya I'm looking forward to a period of rest. Importante talaga. Yeah, yun sa diba? akin. Very essential siya for us. Tapos, Pads Chris, yung maganda rin i-differentiate kasi for a lot of people, for a lot of people, yung definition nila ng rest is distractions. Diba? Kunyari, tayo din naman, diba? Minsan gusto mo magpapahinga ka, mag-Netflix ka ng 2 hours. Wow, yun yung kanyang idea ng rest talaga. Minsan, Binge diba? Or watching. magti-TikTok ka, ganyan, no? But is that what we mean when we say pahinga, rest? Anong sa tingin mo? Siyempre, mas hindi yun yung ating idea lang ng pahinga. Kasi usually, ang naisip natin, pahinga lang ng katawan or bodily rest, Oo, mental spa rest. day, gano'n. Di ba? Ayan, physical Magpapamanicure, rest. pedicure, Pero, papamasahe. pero yun, kami ni Taz Albert, ini-invite namin kayo dito na consider din yung other types of rest. Yeah, Especially the real- spiritual rest. Yeah. Yun. Sa, kumbaga, yung rest in silence, in prayer, being with the Lord. Kasi, distractions are valuable. They also help us, diba? Bakit ba maganda yung distraction? Kasi it takes you out of whatever it is that is making you stressed or hindi ang appealing mag-Netflix, appealing mag-TikTok, no? Diba? Pero tinan nyo nga yung irony nun, diba? Sinasabi nyo na busy ka na, wala ka ng time. Pero nakapag-Korean drama ka hanggang 4 a.m. Dami palang time eh. Oo nga, tapos maraming tao na yun ang kanilang lifestyle. Oo. Their rest is just distracting themselves from their work to other things, the leisurely stuff. Pero hindi siya nakaka-energize. Kasi di ba pansinin mo, pagod ka pa rin. Wow, kasi mapupuyat ka. Isa yun. Saan? Tsaka, pagod ka pa rin kasi stimulated ka pa rin. Umaandar pa rin yung utak mo. Siguro na-distract ka lang kasi na-entertain ka. Na-rest ka kasi na-entertain ka. Na natuwa ka, napatawa ka. Which is again, has its place. It's important. Di natin sinasabi na huwag niyo gawin yan. No, pero hindi pa rin yun, it doesn't replace rest in the sense of making time with the Lord, with yourself, and taking stock of, your life. Kasi siguro, mahirap kasi pasukin yung ganung rest. Kasi kailangan mo maging tahimik. Alam niyo sa mundo natin ngayon, hindi tayo marunong manahimik talaga. A lot of us, we're very uncomfortable with silence. Diba? Kaya mas gusto natin yung entertainment, yung distractions. Kasi, hindi siya mahirap pasukan. Ang saya-saya mga iba nga, yun ang ating inaabangan. Excited na sila. Papakapagod ako ngayon, pero mamaya papamasahe ako. Which is again, no problem. Pero it's not the only rest that we will. Inaalala ko pa sa Albert doon sa sinabi mo kasi pinasok ni Father Albert yung example ng panonood na mga movies sa Netflix. Actually, kung nanonood ka, kahit entertainment siya, in the end, parang hindi ka nakakapagpahinga kasi wala kang break sa screen time. Yun din naisip ko. Halimbawa lang yung mga ka-age natin na merong work, usually sa office. Sabihin natin na from Monday to Saturday or even Friday, a big chunk of their time is nakatingin sila sa screens, which is screen time. Tapos yung rest mo is nakaharap ka pa rin sa screen ng cellphone para manood. So parang wala pa ring rest in the sense na walang break do sa usual mo nang ginagawa. Although entertainment yung kaharap mo na isa, yung isa is work, parang wala pa ring break do sa cycle na na screen time, hindi ka nakakapag-detach. Yeah, so stimulated ka pa rin. Stimulated All pa your rin. senses are still hyped up. No? So again, maganda yon pero hindi lang yun yung kailangan. Hindi lang yun yung rest. Or you really, pag sinabi natin pahinga, parang to me, it's really about reconnecting with yourself and with the Lord. Silence, letting yourself feel let yourself feel what you need to feel. Experience what you need to experience. Hindi yung tinatabi mo lang kasi bukas na yan, wala akong time mapagod ngayon. Yun lang din. Diba? So, important yun. No? Yun nga, mahirap siyang pasukin kasi nga,
we're just so used to being stimulated. That we don't want to takot tayo sa sarili. Takot tayo sa mga iniisip ko. Kaya ayaw mo tumahimik kasi kung ano na yung boses na pwede Oo, mong kung ano. marinig. Tsaka hirap pumasok doon. Pero kasama yun eh. Ako, as I was trying to practice it, no? Parang kasama yun. You have to learn to hindi ba endure, parang ang pangit, parang titiisin, no? But to really listen to what's going on inside. Kahit na hindi siya pleasing, kahit na minsan tinilalabon ka lang ng concerns mo pa rin, or ibang emotions na lumalabas sa'yo. Pero kailangan mo yung daanan eh. Kailangan mo siyang damayin kasi kung ibabaon mo lang yan sa amin, ako magiging ano pa yan. Time bomb in your life that will explode. Diba? So, kailangan mo yun siya i-feel, kailangan mo yun siya palabasin. Magandang ano yan, magandang practice yung sinasuggest ni Father Albert kasi ang pinapakita mo dito is moments of rest as moments of self-encounter. Yeah. Na yun lang talaga yung panahon na pwede mong harapin yung sarili mo, yung mga concerns mo, iniisip mo. Kasi usually, pwede nating i-draw niya sa iba nating concerns Or sa distractions. Sa distractions, kapag meron tayo ibang ginagawa na isasantabi natin yung ating feelings, yung ating emotions. Pero kailan natin siya haharapin kung kailan sasabog na ba sa sarili. Kaya maganda nga rin talaga na meron tayong moments of rest. At sa moments of rest na yun, merong time dedicated for silence, mas lalo natin mapapakinggan yung ano ba yung nasa loob ng puso mo or ng damdamin mo na kailangan mo pakinggan na hindi mo napakinggan ng mga nakarang araw dahil masyado kang busy. Yes. So, it's important na yung ko ng self-encounter. But of course, that moment of honesty and encountering with the self, to me, it will naturally lead and lend itself to an encounter with the Lord. An encounter with the Spirit that's inside your heart. And that's to me, that's the most important goal. Siyempre, hindi naman dahil pari lang kami. Kaya natin sabi. Pero, kasi, we have to reconnect with the source of all life. Si Lord, no? Kaya yun ang invitation niya, di ba? Come to me, all you who are burdened. As you encounter yourself and you are overwhelmed with all these emotions and things and concerns, anxieties, the Lord invites us to bigay mo sa akin give it to me. Kasi hindi mo naman yan, you were never meant to carry all those things by yourself. My invitation has always been, come to me with all of that. And there you will find rest with me. Amen, Pastor Albert. Kaya nga kanina yung sinabi natin from me time. Okay naman na magkaroon ng me time. Yun, sinabi ko rin sa akin, meron akong me time. Si Pastor Albert sabi niya, alone time. Sabi niya kanina. Pero, sana yung mga alone time, me time will lead to God's time. Na si Lord naman yung kasama natin. Ito, halimbawa, yung sa Sunday. Yung Sunday yung rest natin. Minsan, di ba, dedicated, minsan 1 hour lang naman yung inihi sa atin sa pagsisimba. Pero minsan, ginagawa pa ng iba is pipili ng ano ba yung convenient time sa akin. Sige na, dito na ako magsisimba sa umaga para for the rest of the day, gagawin ko na yung anong gusto ko. So, paano ba yung Pastor Albert? Kaya na nga, di ba, ang ganda ng Pals kasi that's pointing to the reality na what is rest? It's taking yourself out of the spotlight and out of the center. And realizing that what is your place in the universe? Hindi naman ikaw ang center ng universe, si Lord. So, gagawin mo kasi example mo yung Mass. Going to Mass is really repositioning ourselves. From thinking na sa atin umiikot ang mundo, lahat ng concern, kailangan akong sagot niya, to putting yourself before the real center of the universe. And knowing that, ito lang pala yung place ko. And this is what I'm called to do. Ito lang. And when you go to Mass, your job there is to really just be with the Lord. And worship and let go of all your burdens. So, kasi nga, minsan, sa simbahan, hindi natin ginagawa yun. Sa simbahan, isip mo na yung ulam mo ngayon. Pagkain na naman. Pagkain talaga yung sa ako. And again, sasabihin niyo, Father, madaling sabihin yan kasi, hindi kayo katulad ko, I'm a single mom, ganyan. Father, hindi ako, Father, I'm baon ako sa utang. Kung hindi ako makatrabaho, mamatay kami sa gutom. But, we're telling you that
the irony and the paradox of life is that, when you take rest seriously and intentionally, it will be the key to answering all those responsibilities and releasing you from all those unnecessary anxieties. No, resting is not being irresponsible, or it's not being lazy, but it is taking the needed time for you to focus and be able to deal with all those things with the right mindset, with the right disposition. Ngayon nga na may Diyos kang kasama. Kasi yun naman ang point, di ba? Yung kina-quote kong verse from Matthew. Come to me, all you who are burdened, and I will give you rest. I forgot the exact words, but they not heavy. For I am humble, parang you learn from me. Then, and my yoke is easy and my burden is light. So, when you go to the Lord to rest, it's not that magtatamad-tamara ka with the Lord, but He will teach you. You will learn from Him in this encounter. And the immediate result is a change of perspective. Kasi you will take His yoke. Diba ano ba ang yoke? Diba ang yoke is a tool of work. So hindi yan sinasabing pag pumunta kay Jesus, magpapahinga ka na lang forever. But He will give you a way of living life, a way of understanding life, and all its busyness and all its demands that will not burn you out. It will give you a different yoke. It is from the Lord. And what is that yoke? Yung yoke na yun is you carry the world, you carry your problems with the Lord. Yung kasama mo siya dun sa yoke na yun. So, hindi ka na, pag yun ang disposition mo, hindi ka na masistress kasi alam mong may kasama ka. May purpose yun. Galing sa Lord Diyos yan. Yung ginagawa mo, kung galing na sa Diyos talaga yan. Kasi isa yung sa mga pag-uusapan yun, kailangan mo ba talagang gawin yan? Galing ba sa akin yung pinakatupag mo? Diba? And galing yan sa Diyos, may kasama kang ginagawa, which is the Lord pa rin. Because that yoke is carried by two persons, you and the Lord. And no longer just yourself. Ganda. Nakuha ko pa rin yan dun sa book. Ano talaga nung book na to? Pahiram nga niyan pagkatapos. E-book eh. Pero hindi ko pala pwedeng i-share sa'yo. Kasi nakala. Maraming magandang Huli points pa tayo sa sinasabi. piracy. Maraming magandang points. Hindi, alam mo, sobrang ganda niya. Kasi talagang it really, gives you a different perspective of life. So, maganda. Ako, ang keyword na naiwan sa akin sa reflection na sinabi ni Father Albert is God being with us. That we are not alone. Na kapag halimbawa, kahit sa prayer, di ba, pag may mga problema tayo na usually ang prayer natin, Lord, tanggalin mo yung problema ko, palayain mo sa problema ko, kaya alisin mo tong trabaho na to. Usually, hindi naman ganun gumagana. Ang mga bagay-bagay, hindi naman ganun yung nangyayari. Kung hindi man niya inaalis yung mismong problema, hindi man inaalis yung mismong mabigat na trabaho o kanya responsibilidad, pinapaalala niya na hindi tayo nag-iisa. Lagi natin siyang kasama. Yes. No, and that changes everything. From feeling na, lalamunin nga ako ng lahat to knowing that God is by your side, that has your back. Diba? Para sa akin, kapag meron kang realization or awareness na kasama mo ang Diyos, mas nakakahinga ka. Yes. Which is, doon nga galing yung rest kasi sa Filipino. Palagi ko mas expressive siya yung word na pahinga. Kasi may mga times talaga na overwhelmed ka, nasasakal ka sa mga bagay, hindi ka makahinga ng maayos. Kaya kailangan mo ng pahinga para mas makahinga uli ng mas maayos at mas maaliwala siguro sa pakiramdam. So, para sa akin nakakapahinga ako kapag merong awareness o nababatid ko sa aking sarili na hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Diyos. Yeah. Maganda yan, Kasi ako naman, kadalasan kasi, kung meron man tayong magdasal, hindi siya para pahinga, hindi para pahingi. Hihingi ka kay Lord. Okay yun na. Oo, diba? So, puro, imagine mo kung ang prayer mo, puro hingi lang. Ibig sabihin, sa'yo pa rin siya nakasender. Sa'yo pa rin yung mata mo, yung focus mo, nasa sa'yo pa rin. Ikaw pa rin ang center of the universe. Pero ang definition natin ng rest is, you take yourself out of that. And let the Lord be the center of the universe. Maganda yan, Pads Albert. Diba? So, paano yun? So, ibig sabihin, hindi ka pa rin nakakapasok dun sa restful state. Kasi, nandun ka pa rin sa, ang kailangan ko ito. Ang
kailangan ko ito, Lord. Kung bibigay mo sa akin ito, makakapagpahinga ko. Minsan sabi ni Lord, hindi nga, kailangan mo ako. Oo. So, Ganda yan. ito na ako, binibigay ko na yung sarili ko. Ayaw mo pa. Maganda mas palalimin pa siguro yung pagdidilay natin tungkol sa panalangin bilang hinga at hindi hingi. Di ba? Magkaiba yun na ano. Sinasabi nga pa sa Albert na ano ba yung tingin natin sa prayers, sa panalangin? Ngayon, Hingi isip na ko lang lang, ba sayang. o hinga? Huwag na natin to. Gawa na tayo pag episode 2. Magandang Hindi, gawa na- medyo maganda siya, di ba? Na hindi siya, kumbaga sana sikapin natin na umabot tayo palagi ang prayer natin. Hindi lang dun sa supplication, hindi lang dun sa hindi lang dahil it's selfish, hindi lang dahil for anything, but because you are still the focus. Ikaw pa rin, sarili mo pa rin ang nabida. Pero di ba, kaya nga ang panalangin nakakahinga ka or masarap siyang gawin kasi it takes you out of yourself. Sa akin yun ang pinaka-restful form of prayer. When you are taken out of yourself and you remember that may mas malaking Diyos. Oh. Maganda yan. Kaya tayo, di ba? Kunyari ito, sabi ko kayo na, minsan, mag-irritate na naman tayo. Alam mo, pag-bare months na, magulo na. Ako, as a marketing, at St. Paul, mag-book fair na. Tapos tuloy-tuloy na yan. Basta pag nag-bare months na, delubyo na ang buhay ko. Yan mo, papaalala ko sa'yo na magpahinga ka, Pads Albert. Tama yan. Kaya, hindi, pero ako, pero, ano ba yan? Bakit mo tayo mag-retreat? Tapos, ang hirap na hindi sumagot sa emails. And actually, sumasagot pa rin ako. Pero I make sure that in these 5 days, I have real pockets of rest. Yun na talaga. Salamat Ako lang. At si Lord lang muna ang bida ngayon. Hindi muna ako. Ang sarap-sarap kaya, no? And sometimes you get that from prayer, from in the middle of Mass, di ba? Kasama yan, di ba? Nag-celebrate tayo ng Mass na, si Lord muna. Nothing else matters at this moment. Salamat ang gagawin. Pero minsan lang yun. So, yung totoo niyan, may marami ka ring times na Siyempre, nag-visa ka, yung utak mo, ang dami. may mga challenges. Honest lang po tayo dito, di ba? Lagyan naman ng trust ng podcast, di ba? Honest tayo dito. Honest tayo. Di ba? So, di ba minsan yung internal dialogue mo as a priest, iba. Oo. Pero sometimes you have those grace-filled moments. So, You know, you do Mass and malinaw sa'yo na nothing else matters right now but this Mass. Tapos may iiwan lahat problema ang mo. problema mo. And that's rest. So yun nga, in the middle of ministry, pwede ka rin mag-rest. But yun nga, it has to be intentional, it has to be purposeful. Hindi yan mangyayari. Ang pahinga, hindi mangyayari lang. Siyempre, kailangan mo rin. Unless pinagpahinga ka na rin, Lord. Nagkasakit ka na, o diba? Pasaway ka eh. Akala ko na sila yung nagpahinga, rest in peace na kagad. Ayun ang matindi. Wala Yun ka na ang magagawa. matindi. Oh. Yun ang mahaba talaga na Yun pahinga. ang forever rest with the Lord in heaven. Diba? Kung kapapalari kang mapunta sa heaven, no? Yun ang eternal rest talaga. Kasi you are with the Lord, no? And the Lord is our rest. Pero yun nga. Oo. Pero yun nga, hindi mo naman kailangan hintayin yung eternal rest para magpahinga. Di ba? Masyado ka na too late. So, take time to rest talaga importante yan. Tapos sinabi mo kanina, di ba? Oy, honest tayo dito. May naalala kong idea doon sa sinabi ni Paz Albert. Kasi palagi ko, kapag tayo mas honest tayo sa prayer natin, mas makakahinga tayo. Kasi ibig sabihin, nagiging totoo tayo eh. Sinasabi natin kay Lord kung ano ba yung salobin natin. Kasi minsan kaysa sa prayer, minsan meron tayong tendency or temptation na hindi tayo maging totoo sa Kanya. Hindi natin nasasabi yung talagang lahat na gusto natin. Nasasabi lang natin kung ano yung inihingi natin. Pero ano ba yung feeling mo? Nagtatampo ka ba? May galit ka ba? May mga ganung bagay. So, kailangan mong ihinga lahat yon at ibigay sa Diyos para marinig niya. Pag mas magiging totoo tayo, honest tayo sa prayer natin, mas magiging siyang pahinga. Mas makapagpahinga. Ano, Paz Albert, sa palagay mo, magpapahinga na ba tayo? Sa tingin ko ay panahon na para tayo magpahinga ulit. Para tayo tumahimik ulit, Paz Albert. Yes, pero thank you. Sana nag-enjoy kayo sa aming kakaibang episode today na very chill in all aspects. Chill ang venue, chill din ang usapan.
Sa susunod po naming episode doon kami sa bibig ng bulkan. Mas bagay sa iyo. Ay, grabe ka naman. Sige po, hintayin niyo po yung episode Kung na yun. nag-spin-off si Father Chris na Sige. episode sa Vulcan. Pwede. Basta cameraman ka. Oo naman. Oh, support. Ando ka rin sa loob kasi ano eh. Cameraman. Pwede ba i-reach yun? Ay, anyway, thank you very much to everyone for tuning in. Kung nakaabot kayo hanggang dulo, maraming salamat. And again, we'd like to invite you, of course, first of all, to like and share our podcast to all your friends. Kasi nakakatulong po talaga yun yung pagla-like ninyo para makita siya ng ibang tao. No? And we have been, gusto ko lang sasabihin that we are so grateful to all of you dahil kahit medyo erratic yung ating episodes recently, no, you're still there. You're always asking about us. You're always nangangamusta kayo. And marami pa rin, pag nag-post kami ng episode, marami pa rin nanonood. So, alam namin na you're very supportive. Thank you very much. No? And muli, we are available at all leading platforms, Facebook, YouTube, Spotify, and all audio platforms where you catch your podcast. And of course, St. Paul's, if you want to support the podcast, one of the ways to do it, other than prayer and listening, is by supporting St. Paul's, all our initiatives, yung aming mga products. Pag bumibili kayo sa amin ay di lang kayo natutulungan sa inyong spiritual life, but you are also supporting the mission of the Society in St. Paul in the Philippines. Yes. Ako rin naman gusto ko magpasalamat Pads Albert kasi nararamdaman yung support nila pati sa pagbibigay nila ng comments, tsaka reaction sa ating mga videos, tsaka sa sa Spotify na napapakinggan din tayo. So maraming salamat dun sa mga nakakapag-comment sa inyo. Alam mo, nababasa po namin yung lahat ni Paz Albert. Pasensya lang kayo kung hindi namin masagot agad. Oo, Kasi actually, minsan- may mga inbox din tayo na kailangan rin sagutin pa. Oo. Pero hindi pa natin Pero huwag kayong mag-alala, nabasa namin at pinagdarasal namin yung inyong mga concern. Yes, So, hindi man kami makasagot. Oo. Naging busy lang during the previous weeks and days talaga. Pero susubukan po namin na sagutin lahat Yung mga yan. kailangan sagutin. Oo, kailangan sagutin. Tapos, maganda rin na halimbawa, itong episode na to tungkol sa rest. Pwede kayong mag-comment at sabihin nyo, ano ba yung inyong mga techniques sa Share. rest? Ano yung ideas nyo about rest? O baka meron kayong ibang paraan, idea about it. Yes. Alright, so muli po, ako po si Pads Albert. Ako naman si Paz Chris. And this is the Padscast powered by St. Paul's. And may God bless us all.